Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Pag-usapan ho natin itong si Boy Tapang. Ha? Kilala nyo naman ito si Boy Tapang mga kababayan, ha? Siyempre, si Mayor Baste Duterte. Palakpakan natin. Pero yung palakpak na hindi sa kamay yan, sa paa yan, sa paa. Ay, sino ba hindi nakakilala kay Baste Duterte? Lalo na sa panahon ho nung pinasok, nilusob, inaresto ho ni General Torre. Itong KOJC, inaresto rin itong si Pastor Kibuloy. Sino ba naman hindi nakakilala kay Pastor Kibuloy? May-ari ng kaluluwa ng mga DD shit. Kilala ho natin itong si Baste Duterte na kung saan makyaw-kyaw, maboka, talk shit or alam mo yun, too much talk. Ito yung nagbanta kay General Torre na yung pag nakita ko tong general na to, sasampalin ko to nakakut Tapos, ilang araw ang Philippine National Police, especially sa pangunguna ho ni General Torre dyan sa KOJC. Nando doon sa paligid, sa labas, nagmo-monitor hanggang pinasok. May hindi man lang ho nakita si Baste Duterte. Hindi man lang nagpunta doon, dumalaw kung ano ang mga kaganapan. Diba? Ang katwiran niya, nilive ni Banat Bay, ang katwiran, baka raw makakasuhan si Baste. Meron daw nagsabi, bakit ka makakasuhan kung pupunta lang ka naman doon at hindi ka naman, wala ka namang gagawing tinatawag na pasok sa kasong, ano bang kaso ito? Basta yun yung parang pipigilan mo arrestin kung wala ka namang hindi gagawin. Diba? Kung magkakamustahin mo lang yung paligid or mga nangyayari doon sa mga tao. Dahil nasasakupan mo yun, dahil mayor ka ng Davao. Bakit si Bato nga nagpunta doon Pumasok pa, di naman kinasuhan. Ang sabihin mo, kaya ka lang nahihiya, ayaw mo magpunta doon dahil aabangan ng mga tao kung sasampalin mo si General Torre. Kasi magkikita kayo doon So, kaya nag-aalangan ka. Alam mong mapapahiya ka, alam mong masasampal ka ng katotohanan. Nagpang-abot ang mata nila, mukha nila, doon sa ginawang hearing sa Davao. Naalala nyo, nag-hearing about doon sa ginawang paglusob ng mga Philippine National Police sa pangunguna ho ni General Torre. Nando doon si Baste, gumawa lang ng speech. Ando doon si General Torre, kaharap niya, wala namang ginawang pagsampal. Tapos nagpasikat pa ito Sabi niya, kung di ka alis sa bayan ko, bebenta ka ng droga, patayin talaga kita. Mahilig sila magsalita ng gano'n na patayin ka yan ganito. Pero tanong ko si Baste, di ba sabi mo, pag mayroong nagbebenta ng droga, ayaw umalis sa Davao, papatayin mo. Halimbawa may namatay na dyan. Pag namatay dyan, tapos tinanong, Mayor Baste, ikaw ba pumatay nito kasi nagbebenta ng droga, nakita namin patay sa gilid Aaminin mo ba? Aaminin mo ba? Para siya ng tatay niya Mahilig magsalita ng ganyan Pero pagka pinaamin na, panay deny naman. Sana, kung magsasalita kayo ng mga ganito, tulad ng sinabi mo, basta na, pag ayaw mo umalis sa bayan ko, nagbebenta ka ng droga, patayin talaga kita. Sana, pag napatay mo, aminin mo rin na pinatay mo yan para malaman naman namin totoo yung sinasabi mo. Kasi paano namin malalaman pinatay mo talaga yung nagbebenta ng droga kung di mo rin naman aaminin? Ikaw lang din naman nakakaalam. Sales talk sales talk. Ito mga kababayan, nung nakaraan, ang PDP gumawa ho ng proclamation rally. Sa pangunguna ho ni Digong, kasama ho yung kanyang mga tuta. Na senador. Gumawa ho ng speech ito si Baste.
Gumawa ng speech kahit di naman siya kasama doon, di naman siya tatakbo ng senador, andun ho, naka-epal. Syempre, as usual, ano pa ba may expect natin dito? Sisiraan niyang administrasyong Marcos, pababanguhin niya ang administrasyon dati ng tatay niya. Ano ba ma-expect mo rito? Diba? Magtatanga-tangahan, magbubulag-bulagan, magbibingi-bingihan, kunyari mga walang nalaman nung nakarang administrasyon o ano mga nangyari. Pakinggan nyo. Pinakamamahal na Pangulo at Chairman ng Partido Demokratiko Pilipino, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa lahat ng mga kasapi ng PDP, mula sa mga opisyal at mga miyembro sa buong Pilipinas, sa ating mga kapwa Pilipino, isang makasaysayang araw sa ating lahat. Taos puso akong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo sa patuloy na pagtitiwala sa Partido Demokratiko Pilipino at sa mga advokasya na ating ipinaglalaban. Isang malaking karangalan na makasama kayo sa hatikain na maiangat ang ating bansa at ang buhay ng bawat Pilipino. Ang PDP ay maninindigan hindi lamang para sa atin ang dirito ngayon, kundi para sa bawat Pilipino na siyang tunay na lakas at pundasyon ng ating partido. Higit 4 na dekada ang nakaraan na buo at nanindigan ng PDP laban upang tutulan ang mapang-abusong rehimeng Ferdinand Marcos Sr. Mapang-abuso daw ang Marcos Ferdinand Marcos Sr. at itutuloy ng anak. Pakinggan na muna natin. Ngayon, ang buhay at kinabukasan ng mga Pilipino ay nalalagay na naman sa alanganin. Habang nagsusumikap tayong nalalagay sa alanganin, tapos mapang-abuso ang Marcos. Nanggigipit. Alam mo, ang problema kasi rito dito sa mga kampong ito, mga kababayan, pag hawak nila ang mikropono, nakatapat ang bunganga nila sa mikropono at mag-i-speech, kung ano-anong pambobolang gagawin. Halos lahat ng sinasabi nila sa administrasyong Marcos, bumubumirang lang eh. Bumabalik lang sa inyo sa tatay mo especially. Baste. Nanggigipit na nga abuso. Baka nakakalimutan mo, mayroong video na umamin ang tatay mo. Dito lang natin i-play. Nakakasawa na i-play. Huwag mong kalilimutan, may video inamin ng tatay mo nung piskal siya. Nagtatanim siya ng ebidensya. Sasabihin mo, ang administrasyong Marcos nang-aabuso. Sipin mo, piskal ka, magtatanim ka ng ebidensya, hindi ka ba nang abuso ng kapwa mo nun? Hindi ka ba nang gipit nun? Hindi ka ba nang ipit nun? Sipin mo na lang, tatanim ng ebidensya. Paano kung hanggang ngayon yung mga ginanon nila, nakakulong pa hanggang ngayon? Hindi kawawa yung mga tao. Inamin ng tatay mo, doon sa interview ni Maria Ressa sa Rappler, 3 buwan na nakakalipas, magmula nung ini-interview siya ni Maria Ressa sa Rappler, meron siyang pinatay. 3 daw. Tapos sasabihin mo, itong administrasyong Marcos, nalalagyan niya naman sa alanganin ang buhay ng mamamayang Pilipino. Nakakatawa ka, baste. Napaka-immature mo magsalita. Ito tatandaan mo baste. Hindi pa tayo buhay dalawa sa mundong ito na ikipaglaban na ang gobyerno sa droga. Pero pag sinabing war on drugs, extrajudicial killing, sa tatay mo lang yun, wala nang iba. Para sabihin mo na nalalagay sa alanganin ang buhay ng mamamayang Pilipino? Parang baliktad na. Saan ka ba talaga kampe? Ang problema kasi dyan sa inyo, dyan sa grupo ninyo, pinagtatanggol mo ang tatay mo, pinagtatanggol nyo ang grupo nyo, pero habang
Habang nagsasalita kayo laban sa Administrasyong Marcos, yung mga salita nyo, paliwanag nyo, pabalik lang sa Administrasyon Duterte. Nalalagay sa alanganin ang buhay ng mga tao. Talaga bang sinasabi mo yan? Baka nakakalimutan mo, libo-libo ang namatay sa war on drugs ng tatay mo. Nagkaroon pa ng mga extrajudicial killing. May mga minor de edad pang namatay, nadamay. Tulad ng mga Kian de los Santos. Alam mo ba sinasabi mo? Ano ka ba? Lasing ka ba? Wala ka yata sa sarili, Mayor eh. Parang di mo yata alam mga sinasabi mo eh. Eh yung mga sinasabi mo, paliwanag mo, swak yan doon sa tatay mo. Tapos sasabihin mo, pang-aabuso. Eh yung sinabi mo doon sa reporter na papatay ka, hindi ba kaabusuhan yun? Di ba kaabusuhan niya? Sabi mo, pag may nagtitinda ng droga, papatayin mo. Eh di ba ang tamang operation, ang tamang gagawin dyan, pag may nagbebenta ng droga, hulihin. Ikulong, kasuhan. Eh ngayon, kung papatayin mo yan, nakita mo lang, papatayin mo na, ay hindi ba pang-aabuso yun? Ano ka ba? Nag-iisip ka ba? Ano? Ano ba yun? May masabi lang kahit wala nang kakwenta-kwenta, okay na eh, no? No? May masabi lang kahit wala nang kakwenta-kwenta, kahit hindi naman bagay yung mga sinasabi nila sa kanila, okay na, may masabi lang. Masabi lang nakipag-cooperate doon sa proclamation rally, okay na sa kanila, kahit walang kabalyo-balyo yung mga pinagbababanggit. Ay nako. Eh nahumusga rito mga kababayan kung totoo mga sinasabi nito na nanggigipit ang Administrasyong Marcos. Tapos kayo, malaya ang mga tao ba ng Administrasyon ni Duterte? Wala ba nangyaring pang-aabuso? Ha? Wala ba nangyari? Oh, ito lang, baka gusto mong pakinggan to. Oh. Ano sabi ng PNP chief ng tatay mo? Kilala naman siguro ninyo kung sino mga drug lord dito. Ano, gusto nyo patayin? Gusto nyo patayin? Patayin nyo. Pwede man kayo pumatay dahil wala man kayo man ang biktima. Puntahan ninyo. Buhusan nyo ng gasolina. Yung bahay, sindihan ninyo. Narinig mo ba si Te? Ha? Narinig mo yung inuutos ni Bato? Sabi sa mga tao, pumatay kayo, pwede naman kayong pumatay, patayin nyo. Nasusunog pa nga ng bahay, nag-uutos. Sunugin daw, pati bahay, idadamay, susunugin. Ha? Alam mo ba yan? Alam mo ba yung video na yan? Bago ka nagdadadakdak dyan na para bang napakabubuti, napakababanal nyo. At itong administrasyon na ito ay magulo, parang demonyo. Alam mo ba yung video na yan? Panoorin mo muna yan bago ka magdadadakdak dyan. Bago mo linisin yung kampo mo. Bago mo sabihin ang Administrasyong Marcos, abuso, nanggigipit, nangiipit. Bago mo sabihin ang mga tao ngayon napipiligros dahil sa Administrasyong Marcos, panoorin mo muna yan, magbalik tanaw ka muna. Hindi yung dakdakan ng dakdak yan, parang di mo naman nalalaman yung mga nangyari dati. Ha? Ang dami kasi mga tangang follower nitong mga ito, kaya malakas loob magsalita ng kung ano-ano eh. Ha? Pero kung ikaw nag-iisip ang nanonood, babalansin nyo mga sinasabi nila sa mga sinasabi ni Pangulong Bongbong, di kayo basta maniniwala rito kay Baste eh. Ha? Mga utu-utu lang ang mga maniniwala rito sa mga taong ito. Mga bobot tanga. Okay mga kababayan, maraming salamat. Kita-kita po ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po ba samantalangin yung lingkod, Dos Crisulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kita tayo mamaya.